sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May pamahiin na masama raw, may makasalubong na itim na pusa sa daanan. Dahil isa raw itong masamang pangitain. Maaari daw itong magdala ng malas o kapahamakan sa taong nakasalubong nito. Ngunit minsan, hindi ang paniniwalang yon ang nagdadala ng kapahamakan, kundi ang labis na pagtitiwala sa ibang tao. Bago tayo magpatuloy, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Again, ang inyo pong isusubscribe the channel ay ang Kaistorya Horror YouTube channel. Likewise, ang Gian Gianna Vlogs, ito po ang aming personal na weekly family vlogs. Makikita nyo po doon si Papa Dudut, ang aking mga anak, at si Jem. Again, ang aming pong personal vlog ay ang Gian Gianna Vlogs. Sa ating episode ngayong araw. Dear Papa Dudut, matagal ko pong pinag-isipan kung isusulat ko itong naging karanasan ko noon. Pero nang makita kong marami-rami na ring nagpapadala sa inyo ng kwento ay pinilit kong tapusin ito para may bahagi din sa iba. Sana po ay mapansin ninyo ang email ko. Papa Dudut, year 2004 pa nang mangyari yung kwento ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Andres. 27 years old ako noong naranasan ko yon. Ilang taon pa lamang ako nagtatrabaho bilang midwife noon. Registered midwife na po ako pero imbes na magtrabaho sa mga pribadong paanakan, nag-volunteer na lamang ako sa municipality namin dahil ramdam ko na mas kailangan ako doon. Hindi ko na inisip na maliit lamang ang sweldo ko dahil may iba pa naman akong mga racket para makatulong sa mga magulang ko. Papa Dudut, bakla po ako pero sa kabila ng katauhang meron ako. Hindi naman yon naging hadlang para magawa ko ang tungkulin ko bilang isang lalaking midwife. Normal na sa akin na tinatanggihan ng ibang buntis na ako yung magpapaanak sa kanila dahil baka hindi ko raw kaya. Pero sa dami na ng napaanak ko ay ligtas naman silang lahat at walang naging problema. Naka-assign ako sa center sa bayan pero madalas din akong kasama sa mga pupunta sa mga remote area na talagang malayo na sa mga paanakan para tumulong sa mga buntis at magpapaanak sa kanila. Marami kasing umaasa na lamang sa mga kumadronang hindi naman lisensyado at hindi palaging ligtas ang ginagawa nilang pagpapaanak. Alas 4 pa lamang ng umaga ay gising na ako para magluto. Habang nakasalang ang sinaing sa kalangkahoy ay inaasikaso ko naman ang sinibak na kahoy ng tatay ko. Bakla ako, Papa Dudut, pero wala akong arte sa mga gawain. Hindi naman po kasi ako yung sobrang lantad ang kabaklaan. Medyo malamya lang akong kumilos pero lalaki pa rin akong magsalita. Kung ano ang ginagawa ni tatay ay ganon din ang ginagawa ko kaya hindi naging issue sa amin ang pagiging bakla ko. O Andres, anong ginagawa mo dyan? Ako nang bahala dyan sa mga panggatong, ang sabi ni tatay nang magising na rin siya ng mga sandaling yon. Hindi na po tay, ako na pong bahala rito. Magkape na lang kayo. Bagong kulo lang yung laman ng termos.
O siya, sige. May pupuntahan din ako mamaya. 7:00 pa ang punta ko sa center kaya marami pa akong nagagawa bago pumasok sa trabaho, Papa Dudut. Ginagawa ko ng ibang gawain para makabawas sa mga gawain ni nanay. Tulad ni tatay, tumatanda na rin siya kaya hindi maganda kung mapapagod pa siya ng sobra. Matapos ang maghapong duty sa center, inasikaso ko naman ang paghahatid ng mga tinahing basahan ni nanay. Isa yon sa mga libangan niya noon na kalaunan ay pinagkakitaan na rin. Walang panahi si nanay, may hulmahan lang siya ng ginawang basahan at mano-mano itong ginagawa. Bumili lamang siya ng mga retaso at yon ang ginagawa niyang basahan. May kalayuan, Papa Dudut, ang ibang mga umu-order kay nanay pero kakilala lang din namin yon. Yung iba ay kamag-anak namin at yung iba naman ay malalapit na kaibigan nila ni tatay. Pauwi na ako noon nang makarinig ako ng mahinang huni ng panggabing ibon na sinundan pa ng malalakas na pagaspas ng hangin. Dahil nakatuon ang atensyon ko sa daanan ay hindi ko na nakita kung ano yon. Pero malakas ang kutob ko na tiktik ang narinig ko. At sinusundan ako nito. Dahil sa takot ay pinaharurot ko na ang motorsiklo na minamaneho ko. Nagtaka naman sina nanay at tatay nang makita ang reaksyon ko nang makauwi. Bakit daw pinagpapawisan ako at parang takot na takot. Hindi ko na lamang sinabi sa kanila yun nangyari dahil baka mag-alala pa ng husto si tatay. Baka kasi kung sino pa ang mapagbintangan niya kapag nalaman niyang aswang ang sumunod sa akin ng gabing yon. Hindi naman lingid sa amin na may mangilan-ngilan talaga sa lugar namin ang may mga lahing aswang. Sa katunayan, kakilala pa namin yung iba. Pero dahil hindi naman sila nananakit ng mga tao sa lugar namin ay hindi rin namin sila pinakikialaman. At kapag may katulad nilang nagtangka sa buhay ng mga taga roon sa amin, siguradong hindi namin yon kabaryo. Dahil sa nangyari, ay hindi ako noon nakatulog ng maayos. Kaya naman kinabukasan ay hikab-hikab pa ako nang magsimulang magpapoy sa kalang kahoy. Kinusot-kusot ko noon ang mga mata ko habang nag-iinat pa. Matapos isalang ang takuring puno ng tubig. Ngunit nang imulat ko ang mga mata ko ay muntik na akong mapasigaw nang bigla na lamang may matandang babaeng dumaan sa harapan ko. Sinundan ko ito ng tingin pero bigla na lamang itong nawala. Kinurot ko pa, Papa Dudut, ang sarili ko. Sa pag-aakalang guni-guni ko na ang mga bagay na yon pero malinaw sa akin ang mga bakas ng paa sa mamasa-masapang lupa sa labas. Katatapos lang kasing umulan kaya maputik pa roon. Kumuha ako ng flashlight at sinundan ang mga bakas na nakita ko, Papa Dudut. Papalakas ng papalakas ang kabog ng dibdib ko habang unti-unting lumalayo sa bahay. Huli na nang mapagtanto kong nasa loob na ako ng kasukalan. Tinanglawan ko ng ilaw yung mga bakas at namutla ako noon nang mapagtantong hindi na bakas ng paa ng tawang sinusundan ko. Yung bakas na nakita ko noon ay malapad at may mahabang daliri na imposibleng pagmamay-ari ng isang tao. Sa takot ko noon ay nagpasya na akong bumalik sa bahay. Pero kakasimula ko pa lamang humakbang nang makarinig ako ng nakakakilabot na huni. Sinundan pa yon ng mga kaluskos na parang paikot-ikot lamang sa kinakatayuan ko. Kung sino ka mang nandyan, huwag ka nang magtangkang lumapit. May dala ako, sabi ko na lamang noon kahit na mahihimatay na ako sa takot. Isa kasi yon sa mga turo sa akin ni tatay kapag nalagay ako sa ganong sitwasyon. Alam na raw ng mga aswang ang ibig sabihin noon kapag sinabi ko na may dala ko. Ibig sabihin ay may dala akong proteksyon at hindi ito makakalapit sa akin ng basta-basta lamang. Pero ang ikinagulat ko noon, hindi pa rin ako tinantanan ng sumusunod sa akin. Nilakihan ko ang mga hakbang ko at maya-maya lang ay narinig ko na si tatay na tinatawag ang pangalan ko. Doon lang nawala yung pakiramdam ko na may sumusunod sa akin, Papa Dudut. Sumalubong sa akin ang nag-aalalang mukha ni tatay. Nakita niya raw kasi na may sumusunod sa akin. At kaya niya ako tinawag ay para balaan yung matandang aswang.
Mukhang dumarami na mga dayo dito sa baryo. Kailangan ko ng balaan ng mga kasama natin dito. Baka magulat na lang tayo na may bago na namang mabiktima ng mga aswang. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni tatay pero noong nagtanong ako sa kanya, nalaman ko na may isang angkan pala ng aswang noon na tumira sa baryo. Hindi pa raw ako ipinapanganak noon at yung lahi ng mga yon kumakalat na sa iba't ibang lugar. Kaya naman kahit nakatapos ako ng pag-aaral at hindi naniniwala sa mga aswang, ang mga professor namin noon ay nakikinig pa rin ako sa mga bili ng tatay ko. Para sa akin kasi, wala namang masama kung mag-iingat ako. Nagpapadala siya noon ng mga pangontra pero may mga pagkakataong hindi ko yon nadadala. At nangyari pa yon sa araw na hindi ko inaasahang mararanasan ko sa tanang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako naka-duty sa center noong araw na yon, dumating na kasi yung bagong midwife kaya ako muna ang isinabak sa isang medical mission sa remote areas doon sa amin. Kinuha lang namin yung mga gamot na ipamimigay pati na rin yung mga vaccine. 5 kaming magkakasama noon. 2 yung nurse na kasama ko. Yung isa driver ng sinasakyan naming L300 van at yung isa naman ay guide namin. Kulot na lang daw ang itawag namin sa kanya. Taga roon siya sa baryong pupuntahan namin. Sabi niya malayo daw talaga yung pupuntahan namin at napakapangit daw ng daraanan. Kaya baka hindi raw kami makatulog sa biyahe. Kuya Andres, sanay ka ba sa putikan at damuhan? Tanong pa noon sa akin ni Kulot. Oo naman, maputik yung pinagtataniman namin ni na tatay. At saka palagi kami nagtatabas ng damo sa amin. Kaya huwag kang mag-alala. Etong 2 kasama ko lang yung kailangan mong alalayan. Natatawa ko na lang na sabi noon. Pareho kasing babae yung 2 nurse na kasama namin. Mabuti na lamang at naisipan ko na bota na lamang ang isuot noon at nakapagdala na rin ng ekstrang damit. Ilang minuto pa lang kami noon sa biyahe nang biglang tumawid ang isang itim na pusa. Biglaan ding nakapreno yung driver namin na si Manong Bitoy. May tumatawid na hayop, aso yata, sabi ni Manong Bitoy. Pero malinaw ang nakita ko. Itim na pusa yon. Nang bumaba kami para silipin kung nabangga nga namin yon ay wala namang kaming nakita. Nang lumingon ako sa nagtataasang talahib sa gilid ng kalsada ay may napansin akong gumagalaw mula roon. Ipinikit ko ng kaunti yung mata ko para makita kung ano ang meron sa mga talahib. Papadudot parang tumalon ang puso ko noon nang makita ko yung pulang-pulang pares ng mga mata sa damuhan. Yung pusang muntik na naming masagasaan nakatitig lang sa akin ng mga sandaling yon na para bang nagbibigay ng babala. Kuya Andres, halika na. Baka mas lalo pa tayong matagalan ito. Wala naman tayong nasagasaan eh. Untag sa akin ni Kulot. Nang makabalik sa van ay pinilit ko na lamang na umidlip para hindi na maalala pa yung nangyari. Baka kasi kapag pinangunahan ako ng takot ay bigla na lamang akong magpahatid pabalik sa bayan. Mahigit 1 oras nang binabaybay ng van yung baku-bakong daanan. Malayo na kami sa bayan, nalimpungatan ako noong biglang huminto yung sinasakyan namin. Nagtataka akong napatanong kay Manong Bitoy. Manong, bakit po tayo huminto? Pero bago pa man makasagot yung kasama naming driver ay bumungad na sa amin yung makitid na daanan na hindi na kayang pasukin pa ng sasakyan. Mukhang kailangan na nating maglakad mula rito, sabi ni Mang Bitoy. Napakamot naman noon sa ulo si Kulot. Pasensya na kayo Kuya Andres. Nakalimutan kong sabihin na malayo-layo pa yung lalakarin natin mula rito. Hindi pa kasi talaga nakakapasok yung mga sasakyan papunta sa sitio namin. Nadismaya ako noon dahil bukod sa marami kaming dala ay malayo pa ang lalakarin namin. Kaya kailangang ihanda ang mga sarili namin sa mahabang lakaran. Wala naman sanang kaso sa akin yon, pero siguradong gagabihin na kami sa pupuntahan naming sitio at baka doon na kami makapagpalipas pa ng gabi.
Ganito talaga yung daan papunta sa mga sityo, Kuya Andres. Lalo na sa papunta sa amin. Yun na kasi yung pinakasulok eh. Halos wala nang pumupunta talaga. Kaya yun, kapag batuhan, ilan lang ang nagsasakripisyong pumunta sa school. Naintindihan ko naman ang mga nakatira doon dahil malayo talaga ang lugar na yon, Papa Dudut. At naiintindihan ko rin kung bakit madalas silang hindi naaabutan ng tulong dahil hindi pa roon nadadaanan ng mga sasakyan. Buwis buhay bago makapag-abot ng tulong kumbaga. Kung hindi lang talaga malaking tulong ang bakuna at mga vitamins na ipamimigay namin ay hindi ko susuungin ang ganong kaliblib na lugar, Papa Dudut. Makalipas ang ilang sandali ay may mangilan-ngilan ng bahay kaming nadaanan. Sinimulan na namin ang pagbabakuna at pamimigay ng vitamins bago kami mananghalian. Pero maya-maya lang ay nagpaalam sa amin si Kulot. Kailangan niya raw kasing umuwi dahil alagain yung nanay niya at ibinilin lang sa kakilala. Ha? Paano kami makakapunta sa sityo ninyo? Hindi namin alam yung daan papunta doon, ang sabi ko kay Kulot. Huwag ka mag-alala kuya, matagal-tagal pa naman kayong matatapos dito, di ba? Papuputahin ko na lang yung pinsang ko dito para siya na maghatid sa inyo sa sityo. Kahit doon na kayo magpalipas ng gabi sa amin, mukhang di na rin naman kayo niyan makakabalik kaagad. May punto naman si Kulot. Aabutin na nga talaga kami doon ng gabi. Wala naman kaming nagawa dahil kailangan na talaga niyang umuwi. Malapit-lapit naman na raw doon ang sityo nila. Mga 30 minutos na lang daw nalalakarin at sinabihan na rin kami kung saan kami pupuntahan ng pinsan niya. Nagpatuloy kami noon sa pamimigay ng mga gamot at hindi ko inaasahan ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga taga roon sa unang sityo na napuntahan namin. May ilang pang nag-aalok sa amin ng merienda tulad ng nilagang saging at kapeng gawa sa sinunog na bigas. Hindi naman namin yon tinanggihan dahil medyo mahapdi na rin ang sikmura namin sa layo ng aming nilakad. Naku, Mang Mauricio, maraming salamat po rito sa saging at kapeng pinamerienda ninyo. Konti lang po kasi yung dala naming pagkain. Kulang na kulang pa po para sa aming lahat. Hindi kasi namin nakalaing ganito pala kalayo tong lugar ninyo. Si Mang Mauricio, yung may-ari ng bahay na pinagpahingahan namin noon. Binigyan namin ng gamot yung bunso niyang anak at binakunahan na rin. Nagbiro pa siya noon na buti pangaraw kami dahil malalakas pa. Samantalang siya raw ay senior na. Tinanong niya kami kung saan pa namin ipamimigay yung mga dala naming gamot. May 2 sityo pa raw kasi doon na hindi rin madalas naaabot ng mga ayuda. Pupuntahan din po namin yun. Magpapasama po kami kay Kulot. Napakunot ang noon ni Mang Mauricio. Sinong Kulot? Siya po yung guide na kasama namin kanina. Ang kaso ay kinakailangan muna niyang umuwi. Papupuntahin na lang daw niya rito yung pinsan niya. Tumangutango naman si Mang Mauricio. Huwag kayong basta-basta magtatanong-tanong sa mga taga rito. Kung may tatanong kayo ay sa akin na lang habang nandito pa kayo. At saka huwag din kayong magtitiwala sa pagtuturo ng direksyon ng pupuntahan ninyo kung kani-kanino. Baka iligaw kayo, mahirap na. Ewan ko ba Papa Dudut pero bigla na lang akong kinabahan noon sa sinabing yon ni Mang Mauricio. Parang may gusto kasi siyang sabihin sa amin pero hindi niya lamang kami madiretso. Sabi nga nung asawa niya, wag daw kaming takutin dahil baka hindi na kami makapamigay pa ng mga gamot. May ideya na ako noon sa tinutukoy nila pero nilakasan ko na lamang ang loob ko. Dahil may tungkuling kaming kailangang gampanan, Papa Dudut. Inalok na rin kami ni Mang Mauricio na kumain na muna bago magpatuloy sa paglilibot-libot. Nagkatay sila ng native na manok at ginataan yon na may kasamang papaya. Natakam kami sa pagkaing inihanda para sa amin. Bago kami umalis ay pinabaunan pa nila kami ng makakain. Pero may isa pa siyang ibinili noon sa amin. Huwag kayong tatanggap ng kahit na anong lutong pagkain sa mga taga-ibang sityo.
Tinandaan ko ang sinabing yon ni Mang Mauricio. Panay ang tanong sa akin ng mga kasama ko kung anong ibig sabihin noong matanda. Pero nagdahilan na lamang ako na baka lasunin kami ng mga taga roon. Dahil hindi naman nila kami kakilala. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan dahil baka matakot pa sila sa pupuntahan naming lugar at magpasyang hindi na lamang tumuloy. Nag-offer naman si Mang Mauricio na doon na kami sa kanila magpalipas ng gabi at pumayag naman ako dahil sa kanila lang ako noon nagtitiwala. Kaya sinabihan ko ang mga kasama ko na bilisan na lamang ang paglalakad para makabalik pa kami kina Mang Mauricio. Pwede pa naman naming ipagpatuloy kinabukasan ang pamimigay ng mga gamot. Pasado 2:00 na ng hapon nang dumating yung nagpakilalang pinsan ni Kulot, si Nato. Sinamahan kami nito sa ikalawang sityo na pupuntahan namin. Dahil magkakalayo yung mga bahay doon, nahirapan kami at mas natagalan sa pamimigay. Halos sumuko na nga ang tuhod namin noon sa paglalakad. Patapos na kami noon sa pamimigay nang mapagtanto naming unti-unti na palang dumidilim ang kapaligiran. Andres, babalik pa ba tayo dun sa bahay ng matandang nagpatuloy sa atin kanina? Mukhang delikado na sa daanan. Napaisip naman ako noon dahil malayo pa ang lalakarin namin para makabalik kina Mang Mauricio. Naghahanap po ba kayo ng matutuluyan? Tanong ni Nato nang marinig ang usapan namin. Oo, pero mukhang alanganin na kung babalik pa kami kina Mang Mauricio. Lumawak naman ang ngiti sa mga labi ni Nato. Naku, mas mabuti pa. Doon na kayo magpalipas sa bahay namin. Malapit lang po yun dito. Doon ako nagtaka sa sinabi niya. Sa pagkakaalam ko kasi pinsan siya ni Kulot at magkapit-bahay labang sila. Nasabi niya yon bago niya kami iwanan kina Mang Mauricio. Teka, akala ko ba magkapit-bahay lang kayo ni Kulot? Napansin ko noon na biglang natigilan si Nato. Pero kaagad din naman itong nakabawi. Oo, pero nung nakaraang buwan pa yon. Doon na kasi ako nakatira sa bahay ng kinakasama ko. Tumangot-tango naman ako noon pero may parti pa rin sa akin na hindi kumbinsido sa mga sinabi niya. Pero wala namang kaming choice noon kundi ang magtiwala sa kanya dahil wala na kaming ibang mahihingan pa ng tulong. Nakarating kami noon sa isang bahay na gawa sa coco lumber ang dingding at pawid naman ang bubong. Nasa labas pa lamang kami ng bahay ay iba na ang pakiramdam ko noon. Pakiramdam ko kasi ay maraming nakatingin sa amin ng mga sandaling yon. Pinapasok kami ni Nato sa bahay at inalok ng hapunan. Pero nang makita ko yung mga pagkaing nakahain sa mesa ay medyo nagdalawang isip ako. Naalala ko kasi yung bilin sa amin ni Mang Mauricio pero hindi na lamang ako nagpahalata noon. May nakita kasi akong hinog na saging kaya yun na lamang ang hiningi ko at nilantakan. Siniko ko yung dalawang nurse na kasama ko para sana balaan pero nauna na silang sumandok ng pagkain. Ganon din si Mang Bitoy na gutom na ng mga oras na yon. Habang kumakain sila ay narinig ko yung isang matandang babae na sumisigaw sa labas. Sabi niya manganganak na raw ang anak niya. Nagpapatawag sila ng komadrona. Nagmamadali akong lumabas ng bahay para magpresenta. Pero gaya ng mga nauna kong naging pasyente noon ay hindi nila ako pinaniwalaan. Kaya naman napilitan na akong ipakita ang lisensya ko bilang isang registered midwife. Saka pa lamang noon naniwala sa akin yung matandang babae. Nagpakilala siya bilang si Aling Panyang. Habang naglalakad kami papunta sa bahay niya, may ibinilin siya sa akin. Iho, kung ano man ang mapapansin mo sa bahay, ipagsawalang bahala mo na lang ha. Akong bahala sa iyo. Hindi ko naman noon maintindihan yung sinabi niya kaya tumango na lamang ako para naman hindi ako magbukang bastos kausap. Nang makarating kami sa bahay kung saan manganganak yung anak ng babae, doon ko na napansin yung lalaking sa tingin ko ay kaedad ko lamang. Namumula ang mga mata nito at hindi mapakali. Nang pumasok ako sa bahay nila ay kagad akong napaatras noong tinangka akong sugurin ng lalaking yon. Sinaway at pinagsabihan ito ni Aling Panyang. Sinabi niyang nandun ako para magpaanak sa asawa nitong humihilab na ang tiyan.
Doon ko napagtanto na asawa pala ito ng anak ni Aling Panyang. At kahit na hindi nila sabihin, malakas ang kutob ko na aswang ang lalaki. Bigla akong kinabahan sa ideyang mga aswang din ang mga nakatira doon. Yung mga kaibigan ko ay naiwan kay Nato dahil doon ay hinila ko muna si Aling Panyang at nagtapang-tapangan para makipagkasundo. Aling Panyang, alam ko na aswang yung manugang ninyo at posibleng aswang ding lahat ng mga nakatira dito. Nagulat si Aling Panyang sa sinabi kong yon. Bigla siyang napayuko. Sabi niya hindi naman daw siya kabilang sa mga aswang na taga roon sa kanila. Pero hindi niya itinatanggi na aswang ang asawa at manugang niya. Nakaramdam ako noon ng takot dahil posibleng hindi kami makalis doon ng buhay. Kaya nakipagkasundo ako kay Aling Panyang na papaanakin ko ng ligtas ang anak niya. Kapalit noon ang kaligtasan namin ng mga kasama ko na noon ay nasa bahay ni Nato. Aswang din ang pamilya ni Nato. Pamilya niya ang pinagmula ng mga lahing aswang dito sa amin. Maling-mali na sumama kayo sa kanya. Pero sabi niya, pinsan siya ni Kulot, yung taga-kabilang sityo. Mabilis na umiling si Aling Panyang. Kilala raw nito lahat ng taga roon sa sityo nila at walang kamag-anak si Nato sa kabilang sityo. Gaya ng pagkakaalam ko. Papadudot na mutla ako noon sa sinabi ni Aling Panyang. Pupuntahan ko na sana yung mga kasama ko pero pinigilan niya ako. Sabi niya ay siya na raw ang bahalang makipag-usap kina Nato. Hindi ko na noon alam ang gagawin ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Kaya kahit gustong gusto ko nang umuwi ay pinagtuunan ko pa rin ng maayos si Aling Panyang at nakiusap na lamang sa kanya na tulungan yung mga kasama ko. Habang pinapaanak ko yung anak ni Aling Panyang, kasalukuyan naman niyang kinakausap si Nato. Hindi ko alam kung paano niya nagawang isama yung dalawang nurse na kasama ko at si Mang Bitoy. Pero hinang-hina sila noon at halos hindi na maidilat ang mga mata nang makuha sila ni Aling Panyang. Dahil ligtas kong nailabas ang apo ni Aling Panyang ay nangako siyang poprotektahan kami sa mga aswang na nakatira doon sa sityo. Nagbigay din siya ng herbal na ipinainom ko sa mga kasama ko para mawala ang epekto ng laso na inilagay ni Nato sa kinain ng mga ito. Itinuro sa amin ni Aling Panyang ang ligtas na daanan pabalik sa pinanggalingan namin bago makarating sa sityo nila. Pero ang sabi niya hanggang doon na lamang daw niya kami maihahatid. Laking pasasalamat ko na lamang noon. Nagising na at maayos na ang lagay ng mga kasama ko. Napamura na lamang noon si Mang Bitoy nang sabihin ko sa kanilang mga nangyari. Walang yang aswang pala ang mga yun. Muntik na kami dun ang sabi pa ni Mang Bitoy. Ngunit ilang sandali lang mula nang makaalis si Aling Panyang ay nakarinig kami ng kaluskos sa paligid at sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso mula doon sa sityo. Nataranta kaming lahat at mas binilisan pa ang paglalakad. Halos hindi na ako huminga habang hinahawi ko yung nagtataas ang mga damo na nilalakaran namin. Nagkasugat-sugat na rin noon ang braso ko pero hindi ko na inintindi yon. Ang nasa isip ko na lang ng mga sandaling yon ay makakaalis na kami sa lugar na yon at makakauwi ng ligtas. Hindi na namin makita yung dinadaanan namin papunta roon kaya napadpad kami sa kasukanan. Mahina na rin yung mga liwanag ng dala ng flashlight namin. Kaya halos panghinaan na kami ng loob habang patuloy sa paglalakad. Tama pa ba tong dinadaanan natin? Baka mamaya papunta lang din to sa kuta ng mga aswang. Takot na sabi ni Mang Bitoy. Papadudot bago pa kami noon makahakbang ay bigla na lamang lumitaw sa daraanan namin si Nato at yung manugang ni Aling Panyang. Napatras kami noon at nagsiksikan. Dala ng matinding takot. Naalala ko pa noon na dumampot ng malaking bato si Mang Bitoy at tinakot yung dalawang lalaking nakaharang sa daraanan namin. Nanlilisik ang mga mata nila at naglalaway na parang mga hayop na gutom at sabik na sabik sa pagkaing nakikita nila. Ni minsan, sa tanang buhay ko ay hindi ko naisip na malalagay ako sa ganong klase ng sitwasyon. Naisip ko kaagad sina nanay at tatay kapag hindi ako nakaalis doon.
Kawawa naman sila at siguradong mag-aalala sila ng sobra kapag hindi na ako nakauwi pa. Hindi na kayo makakaalis dito, sabi noon ni Nato. Iginit ko na nagkasundo na kami ni Aling Panyang. Pero ang sabi ni Nato ay tao lang din si Aling Panyang tulad namin kaya hindi nila ito pinakikinggan. Doon ko lang napagtanto na niloko lang din kami ni Aling Panyang. Hindi niya talaga intensyon na tulungang makaalis kami roon. Bumulong ako noon sa mga kasama ko. Sabi ko itatakbo kami ng mabilis at doon kami sa bandang kaliwa diretso. Pero hindi pa man ako humuhudyat sa kanila ay nauna na silang tumakbo sa direksyong sinabi ko kaya natataranta na lang din akong sumunod sa kanila. Halos maihina raw noon sa pantalon si Mang Bitoy dahil sa sobrang takot. Para kaming nabuhayan nang makalabas kami sa damuhang napuntahan namin. Doon na namin nakita yung dinaanan namin papuntang sityo at sigurado na akong yun din ang daan pabalik kina Mang Mauricio. Pero hindi pa rin kami nilubayan ni Nato. Nasundan pa rin nila kami roon. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit at makapanakit sa amin ay biglang dumating si Mang Mauricio. Kasama si Kulot at yung iba pang mga taga roon sa sityo nila. Napansin ko noon yung dalang itak ni Mang Mauricio. Nang makita niya si Nato ay binantaan niyang mga ito. Nasusunugin ang kuta nila kapag sinaktan kami ng mga kasama ko. Nagulat kaming lahat sa pagdating ni Mang Mauricio pero sabi niya kinutuban na raw sila noong hindi na kami nakabalik. Tapos ay dumating din si Kulot at hinahanap kami dahil hindi raw natuloy ang pinsan niya para samahan kami. Doon namin napagtanto na taga-kabilang sityo talaga si Nato. Siguro ay narinig niya ang usapan namin kaya nagpanggap siya na pinsan ni Kulot para mabiktima nila kami. Mabuti na lamang at sadyang may mabuting kalooban si Mang Mauricio. Kaya naman naisipan ni Mang Mauricio na sundan kami at isinama pa niya ang mga kaibigan niya. Nagsisisi rin noon si Mang Mauricio. Sana raw ay sinabi niya kaagad na isa sa mga sityong pupuntahan namin ay kuta ng mga aswang. Hindi naman daw lahat ng nakatira doon ay may lahing aswang. Yung ibang ordinaryong tao lang din tulad ni Mang Mauricio ay hindi naman daw ginagalaw basta taga roon sa parehong sityo. Pero kapag tulad namin ng mga dayo lang doon, yun daw ang delikado. Parang isang malaking bangungot ang karanasang yon para sa amin, Papa Dudut. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang bawat detalye ng mismong pangyayari. Sa ngayon, Papa Dudut ay ulila na ako sa mga magulang. Mag-isa na lamang ako sa bahay pero hindi naman ako malungkot dahil marami naman akong mga kaibigan. Tuwing isineshare ko nga sa kanila ang kwento ko ay pinipigilan nila ako dahil hindi raw nila kayang pakinggan. Hanggang dito na lamang po itong liham ko sa inyo. Maraming salamat po and God bless Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Andres. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga nakakatakot pang mga kwento. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Alam po din nyo, kadalasan sa isang delikadong sitwasyon mo talaga makikita ang halaga ng isang samahan. Yung kahit na anong mangyari ay wala kayong iwanan. Ganyan ang ginawa ng letter sender nating si Andres kahit na may choice naman siya noon na iwanan na lamang. Ang mga kasama niya ay nakipagkasundo pa siya para lamang maisama niya sa pag-alis sa mga ito. Sa ating letter sender na si Andres, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Bagamat nakakatakot ang nangyari sa inyo ay ipinakita mo pa rin kung paano ka magpahalaga sa mga taong nakakasama mo kahit na hindi mo sila kadugo. Sana ay ipagpatuloy mo ang ganyang katangian dahil yan ang magtutulak sa iyo para magkaroon ka pa ng maraming kaibigan. Mag-ingat ka palagi and God bless din sa iyo at sa mga kaibigan mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.